Alvin, ang sundalo. 8 hanggang 14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Iniuwi ni Alvin ang dalaga at pinuntahan ang kanyang ina na si Rosa. Bahagyang nabigla si Rosa nang mapansin niyang nagdala ng batang babae ang kanyang anak sa bahay. Bagamat simple ang pananamit ng dalaga, hindi nito maitago ang likas na kagandahan nito. Sa isang sulyap lang, may magandang impresyon si Rosa sa magandang dalagang ito. Ito ang aking ina, ipinakilala ni Alvin si Rosa sa batang babae. Ako si Kelly, ikinagagalak kitang makilala madam. Ang batang babae ay tila masama ang loob nang makilala niya si Rosa. Namumula ang maganda niyang mukha na lalong nagpakyut sa kanya. Alvin, tungkol saan ba ito? Sinulyapan ni Rosa si Alvin na may mahinang ngiti. Hindi niya inaasahan na babalik ang kanyang anak na may kasamang magandang dalaga pagkatapos lamang ng maikling pamamasyal. Nay, ganito po. Ikinwento ni Alvin sa kanyang ina kung paano niya nakilala ang batang babae, si Kelly, at hindi siya nagtago ng anumang impormasyon dahil isinama pa niya ang bahagi kung saan tinuruan niya ng leksyon ang young master ng pamilya Fade. Iyan ba ang parehong Gian na sikat sa buong Fresh Breeze Town? Hindi mahalaga kung bugbugin mo siya. Kahit na pumunta rito ang pamilya Fade at subukang manggulo, tayo ay nasa tama. Nagpakita ng kawalang interes si Rosa at tumango. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang bumaba sa dalaga ang magiliw niyang titig na puno ng pagmamahal ng ina. Kelly, dahil wala ka nang natitira, maaari kang manatili sa amin. Nangyari, ang katulong na babae ng aking looban ay bumalik sa kanyang nayon kahapon upang magpakasal. Maaari kang manatili sa kanyang silid. Magiliw na tiningnan ni Rosa ang dalaga. Salamat madam. Nagmamadaling nagpasalamat si Kelly habang ang kanyang malarosas na mukha ay nagpapakita ng panandaliang pananabik. Halika, ihahatid na kita para magpalit. Hinawakan ni Rosa ang mga kamay ng batang babae at pumasok sa kanyang kwarto, naiwan ang isang nakatulala at nagulat na si Alvin na nakatayo. Nang muling sundan ng dalaga si Rosa palabas, nagpalit na siya ng matingkad at bagong damit, at tinulungan pa siya ni Rosa na maglagay ng kaunting make-up. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali na ngayon, at ang kanyang matikas na mukha ay nagbuga ng kaakit-akit na matingkad pulang liwanag na nagpamukha sa kanya na parang lotes na namumukadkad lang. Ang kanyang mga kilay ay hugis ng mga dahon ng willow, at ang mga mata ay hugis tulad ng mga apricot. Ang pino niyang ilong at mapupulang labi. Parang perpekto lahat. Ang kanyang bahagyang lumalawak na dibdib ay parang namumuko na bulaklak. Tila sesubog at mamumulaklak anumang oras. Siya ay may payat na baywang na maaaring yakapin ng isang braso. Bilog at malambot na puwit. At mahaba at payat na binti. Ang kanyang mga tampok na ginawa sa kanya magmukhang patas, slim, kaaya-aya at kaibig-ibig. Tulad ng kahulugan ng kanyang pangalan, siya ay talagang isang kaibig-ibig at cute na babae. Nakatayo sa gilid, pinuri ni Rosa habang nakatingin sa dalaga. Kelly, akin na itong mga damit noong bata pa ako. Sa'yo na sila mula ngayon. Tumingin sa nabighani na si Alvin, nagbiro si Rosa, tingnan mo, tinulungan lang kitang maglagay ng kaunting make-up, at may nakatitig na sa kawalan, na gustong kainin ka niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay naging sanhi ng isang nahihiyang ngiti ni Alvin, inalis ang kanyang tingin sa dalaga. Ang mga batang babae na eleganteng hitsura pagkatapos maglagay ng ilang mga make-up ay talagang nabighani sa kanya. Bilang hari ng mga mercenaries mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nagkukulang ng mga babae sa kanyang tabi. Bagamat magaganda ang mga babaeng iyon, wala silang kakisigan at pagpipino. Sa puntong ito, hindi man lang sila may kumpara laban kay Kelly. Madam, servant girl lang po ako. Hindi po nararapat na magsuot ako ng ganyang damit. Ang mga salita ni Rosa ay naging sanhi ng sobrang pula ng mukha ng dalaga na tila ba may dugong tumulo. Nabigla siya sa hindi inaasahang pabor ni Rosa. Nakangiting tinukso muli ni Rosa, sino ang nagsabi sa iyo na isa kang katulong na babae? Kahit na gusto kitang gawing utusan, natatakot ako na kahit sino ay hindi ako payagan. Hindi nakaimik si Alvin.
Sa simula pa lang, wala pa siyang nabibigkas na kahit isang salita, kumuha pa rin siya ng bala. Nang marinig si Rosa, lalong namula ang mukha ng dalaga. Bagamat hindi itinuring ni Rosa at Alvin si Kelly bilang isang katulong na babae, inaako pa rin ng matalino at matinong si Kelly ang responsibilidad sa lahat ng mga gawain. Sa ganang kanya, naging mabait sina Young Master at Madam na pinayagan siyang manatili. Kung hindi siya gumawa ng anumang bagay upang gantihan ang mga ito, ang kanyang puso ay hindi magiging komportable. Ang mabait, matalino, at matalinong si Kelly ay mabilis na nakakuha ng pagkilala kina Rosa at Alvin at mabilis na sumama sa maliit na pamilya. Ari-arian ng pamilya Fade. Sa isang katamtamang laki ng patio, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay hindi mapakali na naglalakad, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kalapit na kwarto. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob. Master Son, kumusta ang kalagayan ng aking anak? Nagmamadaling binati ng middle-aged ang matanda. Manager Fade, ang taong gumawa nito ay napakawalang awa at halos nabasag ang gulugad ng iyong anak. Kahit na pagkatapos uminom ng grade 9 gold injury pill, walang mga palatandaan ng paggaling. Wala akong magawa. Nakikiramay ka. Napabuntong hininga ang matanda habang umiiling. Ano? Na-distort ang mukha ng middle-aged na lalaki. Kahit ang grade 9 alchemist na binayaran ng kanilang Fade family ng malaki para imbitahan ay walang nagawa. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang anak ay tuluyan ng mapilayan at habang buhay ay nakahiga sa kama? Gilier. Sa sandaling ito, pumasok ang isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki at ipinasa ang isang napakagandang kahon sa manager ng Fade family, si Gilier. Ito ay isang grade 8 gold injury pill, mabilis na hayaan ang iyong anak na ubusin ito. Patriarch. Nakatitig si Gilier ng walang laman. Bagamat gusto niyang magmakaawa sa Patriarch para sa grade 8 gold injury pill, nang isipin niya kung paanong ang Fade family ay mayroon lamang isang grade 8 gold injury pill, maaari na lang niyang isuko ang ideya dahil hindi siya naniniwala na makukuha niya ang pill na may katayuan siya bilang manager ng Fade family. Nang makita niyang inihatid sa kanya ng Patriarch ang grade 8 gold injury pill, hindi niya napigilan ang sarili na matuwa. Gilier, kung hindi dahil sa hindi ko naging anak na lalaki na nagdudulot ng gulo, hindi sana nasaktan ang iyong anak. Humihingi ako ng paumanhin para sa pangyayaring ito. Tungkol sa anak na iyon na hindi karapat-dapat, tiyak na parurusahan ko siya at bibigyan ka ng isang kasiyasang paliwanag, sabi ni Patriarch Arthur na may pagpapahayag ng kahihiyan at panghihinayang. Patriarch. Nabalisa si Gilier kaya lumuhad siya. Tuluyang nawala ang hiwa ng sama ng loob sa kanyang puso. Bumangon ka at mabilis na ibigay ang panggamot na tableta sa iyong anak, sabi ni Arthur. Tumayo si Gilier at nagsimulang iunat ang kanyang mga kamay para tanggapin ang grade 8 gold injury pill mula kay Arthur. Manager Fade, kung diretso lang ako. Paumanhin ang isang grade 8 gold injury pill, kahit isang grade 7 gold injury pill ay hindi makakapagpagaling sa mga sugat ng iyong anak. Biglang sabi ng matandang nakatayo sa gilid. Maliban na lang kung mayroon kang bone formation pill. Ngunit bone formation pill ay extinct na. Ang nakalahad na kamay ni Gilier ay tumigas, at ang muling nag-alab na pag-asa sa kanyang puso ay walang awang nabasag muli. Gayunpaman, hayaan siyang ubusin ito at subukan ang kanyang kapalaran, sabi ni Arthur. Patriarch, hindi na kailangan. Naniniwala ako kay Master Son. Walang saysay na sayangin ang mahalagang gamot na ito sa aking anak. Umiling si Gilier. Ang pinakagusto kong gawin ay ang malaman kung sino ang pumatay sa anak ko at maghayganti. Huminga ng malalim, naglabas ng malamig na liwanag ng puot ang mga mata ni Gilier. Manager Fade, makatitiyak ka na ang buong pamilya Fade ay hindi magsisikap sa paghahanap sa umaatake. Sabi ni Arthur sa matatag na boses. Salamat Patriarch. Lysander Family Estate. Isang piraso ng nakakagulat na balita ang kumalat sa mga miyembro ng Lysander family na parang kidlat. Sa susunod na buwan, ang henyong martial artist ng Lysander family na si Kenji ay lalaban sa anak ng 9th elder na si Alvin. Di umano, para sa kapakanan ng labanang ito, pumunta pa ang 7th elder upang hilingin sa Patriarch at Grand Elder na maging saksi sa labanan. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking sensasyon sa pamilya Lysander.
Sa sandaling ang braso ni Xavier ay napilayan ni Alvin, alam kong hindi papayag si 7th Elder at Kenji na bumitaw. Sinong makakaalam na kikilos sila ng napakabilis? Hihi. Pang-apat na level ng Body Tempering Stage Martial Artist na hinahamon ang unang level ng Body Tempering Stage Martial Artist. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid, si Kenji ay talagang todo-todo at itinatapon ang lahat ng kanyang pride. Siguro kung ano ang iniisip ni Alvin. Para talagang pumayag sa hamon ni Kenji. Hindi naman siguro na prito ang utak niya noong binugbog siya ni Xavier noon, di ba? Si Kenji ay hindi magpapakita ng awa sa labanang ito, at kahit na hindi niya mapatay si Alvin, tiyak na mapilayan niya siya. Walang may mataas na pag-asa kay Alvin. Ang isa ay ang sikat na henyong martial artist ng Lysander family na may walang limitasyong potensyal, na tumuntong sa ika-4 na antas ng body tempering stage sa edad na 16. Ang isa ay isang di kilalang alagad na may isa pang apelyido na kamakailan lamang ay nakatapos ng body tempering at naging isang unang antas ng body tempering stage na martial artist. Bagamat ang pag-asa sa kakaiba at kakilakilabot na collapsing fist ay nagbigay daan sa kanya na talunin si Xavier sa ikalawang antas ng body tempering stage, walang sino man ang mag-iisip na kaya niyang talunin si Kenji kahit noon pa man. Kahit na sina Kenji at Xavier ay magkapatid, ang kanilang lakas ay hindi sa parehong antas. Habang ang buong pamilya Lysander ay nabalisa tungkol sa paparating na labanan, ang taong nag-aalala sa buong bagay ay tila naglaho. Tapos na. Sa pagtingin sa singsing sa gitnang daliri ng kanyang kanang kamay, si Alvin ay may ngiti sa kanyang mukha. Umaasa sa masusing pag-unawa ng Rebirth Martial Emperor sa pamamaraan ng inscription, nagtagumpay siya sa pagsulat ng singsing sa kanyang unang pagsubok. Kenji, pagdating ng araw, bibigyan kita ng magandang sorpresa. Ang sulok ng bibig ni Alvin ay nakakunot, na bumubuo ng isang masamang ngiti. Young Master, handa na ang tubig. Sa likod ng screen ng kwarto, ang batang babae ay matikas na lumabas nang matapos niyang palitan ang tubig sa bath barrel para kay Alvin. Kelly, baka pagod ka. Magpahinga ka na. Lumapit si Alvin, inilahad ang kanyang kamay, at ginamit ang kanyang manggas upang tumulong sa pagpunas ng pawis sa noo ng batang babae. Ang buong proseso ay napakabanayad. Kelly, hayaan mo akong gumawa ng ganitong uri ng mahirap na trabaho mula ngayon, sabi ni Alvin na may pagpapahayag ng awa. Young Master, ayos lang. Pagkatapos maligo gamit ang medicinal liquid na binigay mo sa akin, napakalakas ni Kelly. Niyugyug ng dalaga ang kanyang munting braso, at sumilay ang nakakaantig na ngiti sa kanyang namumula na mukha. Mukhang makukumpleto ng ating Kelly ang kanyang body tempering at magiging isang martial artist sa sandaling magsimula siyang mag-cultivate ng isang cultivation method. Bahagyang minasa ni Alvin ang maliliit na braso ng dalaga at ngumiti. Young Master, alam ni Kelly na maganda ang pakikitungo mo sa akin, ngunit alam din ni Kelly na ang mga pamilya tulad ng Lysander family ay may kanya-kanyang hanay ng mga patakaran. Ang mga pamamaraan ng paglilinang ay hindi pinahihintulutan na basta-basta ipasa sa iba. Masaya si Kelly hanggat nakakasama kayo ni Kelly at si Madam. Hindi mahalaga kung si Kelly ay maaaring maging isang martial artist o hindi, makahulugang sabi ni Kelly. Silly girl, kung gusto kong magpasa ng cultivation method sa iyo, natural na hindi ito mula sa pamilya Lysander. Okay, magpahinga ka na, hahanapin kita mamayang gabi sa kwarto mo. Kelly, bakit biglang namula ang mukha mo, okay ka lang? Umiling si Alvin at bahagyang ngumiti. Young Master, napakasama mo, binubuli si Kelly. Matapos pagtawanan ni Alvin, tumakas ang dalaga, naiwan ang isang tumatawang Alvin. Sham! 9 Dragons War Sovereign Technique, Spirit Serpent Form. Naka-cross-legged sa bath barrel, si Alvin ay may tahimik na ekspresyon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nagsimulang umikot ang tubig sa loob ng bath barrel sa katawan ni Alvin, na lumikha ng whirlpool. Ang 7 Treasures Body Tempering Liquid ay natipon sa gitna ng whirlpool, patuloy na sama-sama sa katawan ni Alvin at tinutulungan siyang magtanim. Ang mga banayad na pagbabago ay nagaganap sa katawan ni Alvin sa bawat sandali. Lumalakas ang kanyang buhay at pumipintig ang kanyang mga kalamnan. Huwalala!
Nang ang 7 Treasures body tempering liquid sa loob ng barrel ay ganap na nasipsip, iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata at lumabas sa bath barrel. Mukhang medyo magtatagal bago ako makapasok sa ikalawang antas ng yugto ng body tempering. Habang bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, isang bakas ng maliwanag na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Alvin. Kailangan kong makapasok sa ikatlong antas ng yugto ng body tempering bago ang pakikipaglaban ko kay Kenji. Kung hindi, kahit na sa tulong ng mga inscription, mawawalan ako ng inisyatiba sa pakikipaglaban kay Kenji. Si Kenji ay isang pang-apat na antas ng body tempering stage martial artist, kaya ang kanyang cultivation ay nagbigay sa kanya ng dagdag na 200 libra ng lakas. Higit pa rito, ang kanyang katawan, buto, at panloob na organo ay dumaan sa isang malaking antas ng metamorphosis na naging sanhi ng pagiging matigas nito na higit pa sa katawan ng isang ordinaryong tao. Kung hindi makapasok si Alvin sa ikatlong antas ng yugto ng body tempering sa pagtatapos ng isang buwan, kahit na nakatayo si Kenji doon na parang punching bag, maaaring hindi pa rin siya masugitan ni Alvin kahit na mas malakas ang form at will boxing. Ang konsepto ay inihahalin tulad sa isang bata na natutong maglakad. Kahit na ang bata ay may Grandmaster level form at will boxing comprehension, hindi magagawa ng bata na saktan ang isang may sapat na gulang. Ang bata at ang matanda ay wala sa parehong antas ng paglalaro. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi man lang dumaan sa depensa ng kalaban, ano ang silbi ng mga kasanayan at diskarte? Tama, may rendaves ako kay Kelly. Lumabas si Alvin sa kanyang silid na iniisip kung anong pamamaraan ng paglilinang ang dapat niyang ipasa kay Kelly. Bukod sa dalawang nangungunang pamamaraan ng cultivation, 9 Dragons War Sovereign Technique at 3 Lives Rebirth Technique, ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay naglalaman ng maraming iba pang paraan ng cultivation na maaaring linangin hanggang sa Martial Emperor stage. Hindi sa ayaw ni Alvin na ipasa ang pinakamahusay na 9 Dragons War Sovereign Technique kay Kelly at sadyang itinago ito, ang issue ay ang pamamaraan ng cultivation na ito ay naghabol sa isang daw na walang humpay na kabangisan, kaya hindi ito angkop para sa mga babae. Got it? Hindi masama ang cultivation method na ito. Frost God Sword Technique, ang cultivation method ng isang martial emperor mula 20,000 taon na ang nakakaraan. Ang Martial Emperor na ito ay isang mabigat na cultivator ng sword, at higit sa lahat, siya ay isang babae. Hindi mahalaga kung ito ay Earth mula sa kanyang nakaraang buhay o ang kanyang kasalukuyang buhay sa Cloud Continent, sa mga tuntunin ng pisikal na konstitusyon, ang mga babae ay natural na mas mahina kaysa sa mga lalaki. Ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Sa Cloud Continent, kung gusto ng isang babae na maging malakas, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa isang lalaki. Ang Frost Martial Emperor ay pumukaw ng malalim na paggalang at paggalang kay Alvin. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nalaman ni Alvin na minsang naglaban ang Rebirth Martial Emperor at Frost Martial Emperor. Sa labanang iyon, ang pagtaya ay ang kanilang mga personal na pamamaraan ng paglilinang. Sa huli, nanalo ang Rebirth Martial Emperor, at iyon ay kung paano niya nakuha ang pamamaraan ng cultivation ng Frost Martial Emperor. Oo, ipapasa ko ang paraan ng paglilinang na ito kay Kelly. Nang sa wakas ay nakapagdesisyon na si Alvin, nakarating na siya sa labas ng kwarto ni Kelly. Bahagya siyang kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto. Young Master. Bahagyang sinabi ng batang babae nang makita niya si Alvin, pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang wala pa sa gulang at magandang mukha. Pumasok si Alvin sa kwarto ni Kelly at isinara ang pinto sa likod niya. Kelly, naisip ko na kung anong cultivation method ang ipapasa sa iyo. Halika, ipapasa ko muna sa iyo ang body tempering section. Kailangan mong tandaan ito ng maayos. Nakatingin sa batang babae na hindi mapakali dahil sa kaba, bahagyang ngumiti si Alvin. Bahagyang tumango ang dalaga, seryosong nakikinig. Dapat sabihin na si Kelly ay talagang isang napakatalino na batang babae. Binibigkas lamang ni Alvin ang seksyong body tempering ng Frost God Sword Technique ng 3 beses bago ito ganap na naisolo ni Kelly. Ngunit, mabilis ding lumitaw ang mga problema. Young Master, Bagaman kabisado ko na ang cultivation method, hindi ko alam kung saan matatagpuan ang lahat ng acupuncture point na nakalista.
Ano ang dapat kong gawin? Si Kelly ay sabik na tumingin kay Alvin na may maselan at nakakaantig na ekspresyon. Naging pabaya ako. Bakit hindi kita turuan kung paano kilalanin ang mga acupuncture point na iyon? Natulala si Alvin saglit bago umiling at ngumiti. Okay, okay. Tuwang-tuwang tumango si Kelly. Sa puso ni Kelly, talagang hinahangad niya maging isang martial artist. Sa isip niya, kapag naging martial artist na siya, mapoprotektahan niya ang mga mahal niya sa buhay tulad ng young master at ng madam. Sinunod ang mga direksyon ni Alvin, umupo si Kelly sa kama na nakaharap sa kanya. Kelly, ang GUA acupuncture point ay 7 pulgada sa itaas ng pusod. Oo, narito. Dahan daw ang iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at nakita ang pusod nito sa manipis na damit. Ang kanyang daliri ay gumalaw pataas at huminto sa kanyang GUA acupuncture point. Kelly, naalala mo na ba? Ramdam ni Alvin kung paano nanginginig ang kanyang katawan. Naisip niya kung gaano kasensitive ang babaeng ito habang palihim na natatawa sa sarili. Oo. Oo, naalala ko. Kasing pula ng mansanas ang mukha ng dalaga at medyo nanginginig ang boses dahil sa sobrang hiya. Tinuruan siya ni Alvin kung paano kilalanin ang mga punto ng acupuncture ng paisa-isa. Habang ang kanyang kamay ay dahan daw ang gumagalaw pataas, ang katawan ng batang babae ay nagsimulang manginig ng mas matindi, na naging sanhi ng bahagyang pagkabalisa ng puso ni Alvin. Bagamat 15 taong gulang pa lang si Kelly, naging maayos na siya. Para kay Alvin, ito ay walang alinlangan na isang napakalaking tukso. Pagkatapos niyang maging mersenaryo sa kanyang nakaraang buhay, ang buhay ni Alvin ay masasabing walang pigil. Siyempre, ito ay para lamang sa libangan sa halos lahat ng oras. Bilang isang mersenaryo na palaging nasa larangan ng digmaan, siya ay may kamalayan sa sarili. Alam niyang panaginip lang ang pag-ibig, at hindi siya papayag na ang isang babae ay maging mahinang punto na maaaring gamitin ng kanyang mga kaaway laban sa kanya. Kelly, pwede ka pa bang magpatuloy? Tanong ni Alvin matapos mapansin na pawis na siya. Young master, maaari ka nang magpatuloy. Matigas na sabi niya. Kelly, narito ang Shanzong acupuncture point. Tumango si Alvin, pagkatapos ay iniabot niya ang isang daliri at muling pinindot pababa. Nanginginig ng husto ang katawan ni Kelly na parang nabigla sa kuryente. Hindi na siya makatagal, kaya nahulog siya sa yakap ni Alvin. Nang bumagsak sa kanya ang magandang dalagang nababalot ng pawis ay pumasok sa kanyang ilong ang isang matamis na amoy. Hinawakan siya ni Alvin sa kanyang mga bisig. Nang ang malambot na figure ay pumasok sa kanyang mga bisig, ang mood sa silid ay naging bahagyang kaakit-akit at banayad. Nanginginig ang katawan ng dalaga at nahihiyang ibinaba ang ulo. Nagkataon itong natamba sa isang matigas na bagay, na naging sanhi ng pagkadilim ng mukha ni Alvin. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahinang tunog. Young master, ikaw. Ayos ka lang ha. Nagmamadaling itinaas ng batang babae ang kanyang ulo, tinitingnan si Alvin na may bahagyang panik na ekspresyon. Ayos lang ako. Pinilit ni Alvin ang mahinang ungol mula sa kanyang lalamunan. Ang batang babae ay tila may napagtanto sa sandaling ito, kaya nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Alvin. Kelly, hilingin sa aking ina na turuan ka kung paano tukuyin ang natitirang mga punto ng acupuncture. Kailangan kong umalis ngayon. Si Alvin ay ayaw bumaba sa kama at tumakas. Sobrang hiya ko. Ngayon lang talaga. Actually. Iniwan niya ang dalaga na pulang-pula ang mukha na tila ba tutulo ang dugo anumang oras na kinakausap ang sarili sa mahinang boses. Pagkaalis ni Alvin sa silid ng dalaga, huminga siya ng malalim. Natatakot siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili niyang gumawa ng kabaliwan. Ayon sa sasabihin ng mga tao sa kanyang nakaraang buhay. Ang 15 taong gulang na si Kelly ay isang batang babae na hindi pa umabot sa pagtanda. Alvin, bakit ka lumalabas sa kwarto ni Kelly, ha? Si Rosa, nakababalik lang, ay nagkataon na nabangga si Alvin at napansin ang kanyang pagkataranta. Ma, may gagawin po ako, babalik na po ako sa kwarto ko. Nang mapansin ni Alvin ang tingin ni Rosa, nahiya siyang tumawa at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid.
Bilang isang taong may karanasan, hindi napigilan ni Rosa ang kanyang pagtawa. Mukhang lumaki na ang anak niya. Umakyat si Rosa at pumasok sa kwarto ni Kelly na hindi pa nakasara. Kelly, ikaw. Sakto namang nakita ni Rosa ang batang babae na nakaupo sa kanyang kama na namumula ang kutis. Ang tingin ni Rosa ay may bakas ng pagiging mapaglaro. Madam. Nang mapansin si Rosa, nagulat ang dalaga. Madam, hindi ito ang iniisip mo, ako. Young Master. Tinuturuan lang ako ni Young Master kung paano makilala ang mga acupuncture point. Nagmamadali niyang paliwanag. Kilalanin ang mga punto ng acupuncture. Matapos siyang marinig, mas naging kakaiba ang tingin ni Rosa. 10. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Ngayon ang araw ng labanan nina Alvin at Kenji. Liwayway, sa isang malinis at maayos na silid. Tumayo si Alvin at lumabas ng bath barrel. Katatapos lang niya sa huling bahagi ng Seven Treasures Body Tempering Liquid. Habang bahagya niyang nayuyugyog ang kanyang manhid na katawan at naramdaman ang lakas na nasa loob nito, may malabong ngiti sa sulok ng bibig ni Alvin. Ang buong buwan ng pagsusumikap na ito ay hindi nasayang. Matapos dumaan sa mapait na pagtatanim sa loob ng isang buwan, bahagyang kumupas ang pagiging immature sa mukha ni Alvin. Ang matagal na oras ng body tempering ay naging dahilan upang maging matatag at matibay ang katawan ni Alvin. Ang kanyang dark purple na malapit-lapit na damit ay nagpakita ng kanyang perpektong pangangatawan. Kung ikukumpara sa masakit na itsura niya noong isang buwan noong hindi pa siya nakakakumpleto ng body tempering at naging martial artist, mukha na siyang ibang tao. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng mahinang katok mula sa labas. Young Master, gising ka na ba? Ang isang kaaya-ayang boses na tulad ng isang ibong oriole na umaawit ay nagdulot ng isang pahiwatig ng kahinahunan na kumislap ng tahimik na ekspresyon ni Alvin. Matapos maisuot ng maayos ang kanyang mga damit, lumabas si Alvin mula sa likod ng screen, dahan-daang pumunta sa pinto, iniunat ang kanyang braso, at binuksan ito. Sa pagbukas ng pinto, ang mga sinag ng malambot at mainit na sikat ng araw ay bumuhos sa silid at sa katawan ni Alvin. Sa labas, isang payat at magandang dalaga ang nakipagtitigan kay Alvin. Nang magtama ang kanilang mga mata, ibinaba niya ang kanyang ulo sa gulat nang may bahagyang bahid ng malarosas na pula sa kanyang mukha. Ang dalaga ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit na nagpapakita ng kanyang namumuong figure. Isang pares ng namumulaklak na bulaklak na hindi sinasadyang naglabas ng tukso ng kabataan. Ang isang balingkinitang baywang na maaaring yakapin ng isang braso ay itinali ng isang mapusyaw na asul na sinturon na ikinakaway ng hangin. Sa pagtitig sa batang babae sa labas, si Alvin ay nawala ng isip saglit. Kelly, ang aga mong nagising. Nang bumalik sa kanyang katinoan, bahagyang ngumiti si Alvin. Bahagya siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Nitong nakaraang buwan, simula nang makumplito niya ang kanyang body tempering, lalong uminit ang kanyang katawan. Habang si Alvin ay patuloy na nagpapalaki sa kanya, ang kanyang mukha ay sobrang pula na tila may dugong tumulo. Young Master, sabi ni Madam mauuna na siya. Hiniling niya sa akin na gisingin ka at sumama sa iyo. Hindi ko inaasahan na maagang nagising si Young Master. Ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kilay na dahon ng willow ay nakakurbada sa hugis ng isang crescent moon habang siya ay bahagyang tumango. Dahil sa sinabi ng batang babae, tumawa ng mapait si Alvin. Kelly, ikaw. Nakapasok sa ikalawang antas ng yugto ng body tempering. Biglang tumingin si Alvin sa batang babae na may gulat na ekspresyon nang mapansin niyang nakalusot ito. Lahat ito ay salamat sa Young Master at sa medicinal liquid na inihanda mo para sa akin. Kung hindi dahil doon, hindi magiging ganoon kabilas ang pag-unlad ni Kelly. Bahagyang gumalaw ang maaliwalas na mga mata ng dalaga at bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay na dahon ng willow. Bahagyang tumango ang baba niya at ang mga sulok ng kanyang bibig ay may nakagalaw ng ngiti. Ang medicinal liquid ay pangalawang kadahilanan lamang. Ang pinakamahalagang punto ay mayroon kang likas na talento. Parang ang Frost God Sword Technique ay napakaangkop para sa iyo. Kelly, kakailanganin mo ng espada dahil naglilinang ka ng paraan ng pagtatanim ng espada.
Mamaya sa hapon, ilalabas kita para bumili ng espada. Umiling si Alvin at ngumiti. Young Master, hindi mo ba sinabi na ang body tempering section ng Frost God Sword Technique ay walang anumang katugmang sword skills? Ipinikit ng dalaga ang kanyang malinaw na mga mata. Tuturuan kita ng iba pang kasanayan sa espada. Gusto mo bang matuto? Mapaglarong tanong ni Alvin. Oo. Nagmamadali siyang tumango, tila natatakot na baka bumalik si Alvin sa kanyang sinabi. Kelly, alis na tayo. Matapos lumabas ng kanyang silid at isara ang pinto sa likuran niya, natural niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ng malambot at pinong kamay ng dalaga. Ang kanyang mga kilos ay tila napaka-natural at makinis, na para bang siya ay nagsanay ng hindi mabilang na beses. Oo, hindi namin pwedeng hayaan si Madam na maghintay sa amin ng masyadong matagal. Baka sa mukha ng dalaga ang ngiti ng kaligayahan habang ang maliliit niyang kamay ay pilit na hawakan ng mahigpit ang kamay ng binata. Magkahawak kamay ang mag-asawa habang palabas sila ng courtyard at patungo sa Lysander Family Martial Arts Practice Hall. Sa daan, nakaakit sila ng maraming titig na naglalaman ng paninibugho, paghanga, at puot. Ang paraan ng pagtingin ng ilang mga disipulo ng Lysander family kay Alvin ay tila magluluwa ang kanilang mga mata anumang oras. Nais nilang itulak si Alvin sa isang tabi at pumalit sa kanya. Mayroon ding ilang mga batang babae na may mga ekspresyon ng paninibugho nang tumingin sila kay Kelly, na napakaganda upang maging katulad ng isang maliit na celestial na dalaga. Ang martial arts practice hall ng pamilyang Lysander ay isang napakalaking greenstone arena. Ang lupain sa labas ng arena ay may bahagyang mas mataas na elevation. Sa ngayon ay dumagsa ang mga taong papunta doon. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng pamilyang Lysander na nagtitipon. Sila ay abala sa sobrang ingay at pinanibik na ang lakas ng tunog ay umabot sa langit. Dalawang kabataan lang ang nag-aaway, pero halos lahat ng matatanda ng pamilya ay dumating. Napakagandang panoorin. Oo, kahit ang mga marketplace manager ng pamilya ay bumalik na mula sa Fresh Breeze Town. Ang laki ng okasyon ngayon ay maihahalin tulad sa seremonya ng pagdating ng edad. Sa aking palagay, ang dahilan kung bakit bumalik ang lahat ng elder ay dahil inimbitahan ng 7th elder ang Grand Elder at ang Patriarch na magpatotoo. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumunta o ito ay magiging kawalang galang. Sa harap ng martial arts practice arena, may mataas na plataporma kung saan inilapag ang upuan. Marami ng mga tao ang nakaupo roon at umiinom ng mabangong tsaa. Ang mga taong ito ay ang mga nakatataas sa pamilya Lysander. Ang patriarch ng pamilyang Lysander, si Fredrin, ay nakaupo sa gitna. Maliban sa bakanting upuan sa tabi niya, ang iba pang upuan ay nakuha na lahat. Sa likod ng bawat isa sa mga elder ng pamilyang Lysander na ito ay nakatayo ang ilang kabataan at dalaga. Bilang ika-9 na elder ng pamilyang Lysander, si Rosa ay nakaupo sa gilid. Tahimik ang kanyang mukha na parang hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit gumuho ang Everest sa kanyang harapan. Ika-9 na elder, mayroon kang mahusay na pagpipigil sa sarili. Ang ika-7 elder na sina Lucas at Rosa ay pinaghiwalay ng ika-8 elder. Inihilig ni Lucas ang kanyang ulo para tingnan si Rosa at mahinang ngumiti. Si Lucas ay may ekspresyon ng lubos na pagtitiwala sa tagumpay. Kumilos si Rosa na parang hindi niya narinig at tuluyang hindi pinansin, dahilan para hindi mapigilan ng 8th elder na nasa gitna na magpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Humph! Napaungol si Lucas dahil sa galit. Gusto niyang makita kung gaano katagal maaaring ipagpatuloy ni Rosa ang kanyang pagkilos. Ngayon, ang kanyang anak na si Kenji ay tiyak na mapilayan si Alvin at maghihiganti para sa batang iyon na hindi na makakabangon sa kanyang mga pinsala. Grand Elder. Grand Elder. Naghiwa-hiwalay ang daloy ng mga tao. Kasama ng magalang na pagbati na puno ng pagpipitagan, isang matandang tao ang umakyat sa mataas na plataporma. Ito ay ang Lysander Family Grand Elder, Highland. Grand Elder. Kasama si Patriarch Fredrin, lahat ng matatanda ng pamilya Lysander ay tumayo at magalang na sumaludo sa matanda.
Ang matandang ito ay hindi lamang ang pinakamalakas na tao sa pamilya Lysander, siya rin ay isang iginagalang na grade 9 alchemist. Sa Cloud Continent, isang graded alchemist lamang ang maaaring ituring na isang tunay na alchemist. Ang pagiging isang alchemist ay nangangailangan ng isa upang matugunan ang lubhang mahigpit na mga kinakailangan. Masasabing sa 1,000 core formation stage martial artists, may pagkakataon na kahit isa ay hindi kayang maging alchemist. Sa Fresh Breeze Town, ang tatlong pamilya ay may tig-isang grade 9 alchemist. Ngunit ang alchemist lamang ng Lysander family ang kamag-anak nila, samantalang ang mga alchemist ng iba pang dalawang pamilya ay inimbitahan sa pamilya sa pamamagitan ng pagbabayad ng malalaking halaga. Ang mga alchemist na iyon ay maaaring umalis anumang oras. Bahagyang tumango ang matanda at umupo sa upuan sa tabi ng patriarch na si Fredrin, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isip. Little Gia, dahil dumating na si Grand Elder, pumasok ka na sa arena. Sabi ng ikapitong elder kay Kenji, na nakatayo sa likuran niya. Matapos tumango, naglakad si Kenji papunta sa maluwag na martial arts practice hall. Maging si Grand Elder ay dumating na at si Kenji ay pumasok na sa arena, ngunit bakit hindi pa dumarating si Alvin? Anong pagmamataas na ugali ni Alvin? Hindi siya natatakot na lumapit, tama ba? Ang mga disipulo ng pamilyang Lysander na nakapalibot sa martial arts practice hall ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay nakakaramdam pa nga ng paghamak kay Alvin. Ika-9 na elder, maging ang Grand Elder ay dumating na. Bakit hindi pa dumarating ang iyong anak na si Alvin? Hindi siya natatakot na sumama, di ba? Sadyang malakas na sinabi ni 7th Elder sa mataas na platform. Huwag kang mag-alala, 7th Elder. Dahil pumayag ang anak ko sa labanan, natural siyang darating. Gumawa si Rosa ng mahinang, na tunog. Ika-9 na elder, pakiramdam ko ay wala ng dahilan para magsagawa ng labanan ngayon. Bakit hindi ka pumayag sa ngalan ng iyong anak? Sa paraang ito man lang ay maiiwasan mo siyang masugitan at maiwasang masaktan ang relasyon ninyo ni 7th Elder. Ang ika-6 na elder na si Ping, isang lalaking may peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha, ay malamig na sinabi habang siya ay may mabuting pakikitungo kay Lucas. 6th Elder, ayon sa sinabi mo, sa tingin mo ba ay siguradong mananalo si Kenji? Hindi napigilan ni 5th Elder na magtanong. Iyon ay isang katotohanang kinikilala ng publiko. Ngumiti si Ping. Kung gayon, ika-6 na elder, tumaya tayo. Kung manalo si Kenji, babayaran kita ng 500 pilak, ngunit kung manalo si Alvin, babayaran mo ako ng 500 pilak. Ano ang masasabi mo? Tumingin ng malalim si Thomas kay Ping bago dahan-dahang sinabi ito. Ang mga matatanda ng pamilyang Lysander ay binabayaran lamang ng hindi hihigit sa 20 pilak bawat buwan. Hindi inaasahang ginamit ni Thomas ang ilang taong halaga ng kanyang sweldo para tumaya. Ang mga matataas na tao sa pamilyang Lysander sa pinangyarihan, kasama ang patriarch na si Fredrin, ay tumingin kay Thomas ng may pagtataka. Hindi nila kailanman maisip na siya ay napakatiwala kay Alvin. Maging si Grand Elder Hylan ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin ng malalim kay Thomas. Matapos marinig ang sinabi ni Thomas, nagningning ang mga mata ni Ping Lysander. Siya ay orihinal na isang taong mahilig magsugal. Maaari siyang ituring na isang adik sa sugal. Sa isip niya, niregalo sa kanya ni Thomas ang libreng pera. Ang problema lang ay wala siyang 500 pilak sa ngayon. Ang kanyang pera ay halos ginagastos sa lungga ng pasugalan. Natatakot ka ba, 6th Elder? Nang makitang tahimik si Ping, tumawa si Thomas. Namula agad ang mukha ni Ping. Yumuko siya at tumingin sa ika-7 elder na si Lucas. 6th Elder, maaari kitang pautangin ng 500 pilak. At saka, kukuha ako ng isa pang 500 pilak para tumaya kay 5th Elder. Handa ka bang tumaya sa akin, 5th Elder? Sabi ni Kenji, matapos mapansin ang mga paghihirap ni Ping. Tumingin siya kay Thomas nang may matalim na tingin. Kumunat ang noo ni Thomas.
Bagamat ang 500 pilak ay ilang taon lamang na halaga ng sweldo, kapag ang mga gastos para sa ilang taon na ito ay isinasaalang-alang, si Thomas ay mayroon lamang halos 800 pilak na naipon. Si Lucas, na maaaring mangolekta ng isang ipon ng 1,000 pilak, ay maaaring ituring na mayaman sa gitna ng Lysander family elders. Masasabing itinaya ni Lucas ang kanyang buong kapalaran at ilalabas ang lahat. 11. Nais ni Rosa na tulungan si Fifth Elder mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit kahit na gusto niya, wala siyang kapangyarihan na magbigay ng tulong sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, ginugol niya ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng mga panggamot na materyales upang matulungan ang kanyang anak na palakasin ang kanyang konstitusyon. Kasama ang kamakailang mga gastusin ng kanyang anak sa mga panggamot na materyales para sa 7 Treasures Body Tempering Liquid, ang lahat ng kanyang naipon ay umabot lamang sa mahigit 100 pilak. Anong problema, Fifth Elder? Hindi ka ba nangangahas na tumaya kay 7th Elder? Tumawa ang ika-6 na elder na si Ping na may kampante na ekspresyon. Nang si Thomas ay hihingi ng pautang sa iba pang matatanda. Ika-7 elder, isasama kita sa 500 pilak na taya. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Kasunod ng boses na ito ay dumating ang isang batang mag-asawang naglalakad na magkahawak kamay. Ang nagsalita kanina ay ang kabataan. Ang kabataan ay may hugis espada na kilay at mabituing mata. Napakagwapo niya na may magandang tindig. Si Alvin talaga. Ika-9 na elder, pagkatapos na gastusin ang karamihan ng iyong pera sa iyong anak sa mga taong ito, maaari bang mayroon ka pang 500 pilak na natitira? Tinuya ng ika-7 elder na si Lucas habang tinitigan ng malalim si Rosa. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Rosa at bahagya siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Pagbati, Patriarch, Grand Elder, at lahat ng Elder. Umakyat si Alvin sa mataas na plataporma habang hawak ang kamay ni Kelly at bahagyang yumuko sa mga nakatataas sa pamilya Lysander. Sumulyap si Patriarch Fredrin kay Alvin na may ekspresyon ng pagkagulat. Noong 1 buwan pa lang niya ito huling nakita. Sa oras na iyon, galit na galit si Rosa at pinaparusahan ang anak ng 7th Elder na si Xavier. Noong panahong iyon, si Alvin ay isang taong may sakit lamang. Ngunit si Alvin ay parang ibang tao na ngayon. Ika-3 antas ng yugto ng body tempering. Alvin, talagang nakalusot ka sa ika-3 antas ng yugto ng body tempering. Nang likas na suriin ni Fredrin ang kultibasyon ni Alvin, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang gulat na bulalas ni Fredrin ay parang isang bato na nahulog sa pool at nagdulot ng 1,000 alon. Agad, lahat ng nasa platform ay napatingin kay Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, lahat ng nasa platform maliban kina Rosa at Thomas ay nagkaroon ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. If memory serves me right, 1 buwan na ang nakalipas nang siya ay malubhang nasugatan ni Xavier, hindi pa siya martial artist. Sa loob lamang ng 1 buwan, ang Alvin na ito ay mula sa pagiging ordinaryong tao tungo sa pagkumpleto ng body tempering at pagkatapos ay umabot sa ika-3 antas ng yugto ng body tempering. Wala akong nakikita, di ba? Hindi ka nakakakita ng mga bagay-bagay. Nasa ika-3 antas na talaga siya ng yugto ng body tempering. Mukhang nakakuha siya ng ilang biglaang pakinabang. Kasama ang 7th Elder, karamihan sa mga Elder ay napipi. Ang eksena sa harap nila ay medyo natagalan bago mag-react. Binuksan ni Grand Elder Hylan ang kanyang mga mata at tumingin kay Alvin na may naiintrigang ekspresyon. Huminga si Lucas ng malamig na hangin. Ang pagpasok ni Alvin sa ika-3 antas ng yugto ng body tempering ay isang bagay na lumampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-3 antas at ika-4 na antas ng yugto ng body tempering, muli siyang nakaramdam ng kagaanan. Sa kanyang opinyon, kung si Alvin ay nasa ika-2 antas o ika-3 antas ng yugto ng body tempering ay walang pagkakaiba sa kanyang anak na si Kenji. Alvin, sinabi mo kanina na handa kang tumaya ng 500 pilak sa akin. Tumingin si Lucas kay Alvin habang nagtatanong. Oo. Tumango si Alvin.
Ngunit sa abot ng aking kaalaman, ginugol ni Ninth Elder ang halos lahat ng pera niya sa iyo nitong mga nakaraang taon, kaya natatakot ako na hindi sapat ang kanyang ipon para umabot sa 500 pilak. Sabi ni Lucas. Ang kanyang mukha ay may kampante na ekspresyon habang hinihintay niyang sumuko si Alvin. Tama ka, hindi talaga nakakaipon ng 500 pilak ang pamilya ko. Tumango si Alvin. Ang sitwasyon sa pananalapi ng kanyang pamilya ay isang bagay na kahit siya ay alam. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang dayain si Lucas ng kanyang 500 pilak. Alvin, ang taya sa pagitan ko, 5th Elder, at 6th Elder ay tapos na gamit ang kasalukuyang magagamit na pera. Ang pera ay dapat na ipasa sa Patriarch upang siya ay makapagpatoto. Kung sa tingin mo ay maaari kang tumaya ng wala talagang pera para i-back up ito, nagkakamali ka. Napangiti si Lucas ng mapanokso. Sinabi ko bang tataya ako ng wala munang pera? Sa tingin mo ba katulad mo ako? Mapanghamak na sumulyap kay Lucas at hindi pinapansin ang kanyang mga mata na tila nagninangas, binitawan ni Alvin ang kamay ng batang babae at mahinang sinabi, Kelly, pumunta ka sa aking ina. Ang batang babae ay matalinong tumango at tumayo sa tabi ni Rosa. Ika-9 na Elder, napakaswerte mo. Sinulyapan ng ilan sa mga matatanda ang dalaga at sunod-sunod na binati si Rosa. Napansin nilang lahat na ang batang babae ay magiging isang drop-dead na napakarilag na kagandahan na katulad ni Rosa. Ngumiti si Rosa bilang tugon sa pagbati ng mga matatanda. Sa tabi niya, kanina pa namumula ang mukha ng dalaga dahil sa kahihiyan. Ano ang binabalak ni Alvin? Sa pagmamasid sa kanyang anak na lumalaban sa ika-7 Elder na si Lucas, kumislap ang mga mata ni Rosa na may bahagyang pagdududa. Lalong nahihirapang intindihin ang kanyang anak. Kung gayon, hayaan mo akong makita kung paano ka, Alvin, gumawa ng 500 pilak ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, kahit na si 5th Elder ay hindi na makakagawa ng isa pang 500 pilak. Sinulyapan ni Lucas si Alvin ng may panghahamak. Nang malapit ng kunin ni Thomas ang kanyang huling 300 pilak, ang tugon ni Alvin ay hindi lamang nakagambala sa kanyang mga aksyon kundi naging sanhi din ng pagtataka sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, 7th Elder, wala akong planong manghiram ng pera kay 5th Elder. Sabi ni Alvin, sa ilalim ng mga tingin ng hindi paniniwala mula sa mga nakatataas na pamilya Lysander. Pagkatapos ay naglakad siya sa harapan ng Grand Elder. Grand Elder, alam ko na dahil kadalasan kailangan mong magtanim at magpino ng gamot, malamang na maraming nakatagong sugat ang iyong katawan. Paano kung tutulong ako sa pagpapamasahe sa iyo at pagkatapos ay bibigyan mo ako ng 500 pilak bilang bayad? Ano ang sabi mo? Tumingin si Alvin kay Hylan at bahagyang ngumiti. Alvin, huwag kang gulo. Nadistorbo ang mukha ni Rosa. Sa pamilyang Lysander, ang katayuan ni Grand Elder ay mas mataas pa sa Patriarch. Nang makita ang kanyang anak na nagmamalaki sa harap ng Grand Elder, nakaramdam siya ng galit at pag-aalala. Mga nakatagong pinsala. Si Grand Elder ay isang grade 9 alchemist. Kung talagang may tinatago siyang sugat, ginamo na niya ang sarili niya. Nang ang Patriarch at ang lahat ng nakatataas ay umaasa na magagalit si Grand Elder. Gusto mo ng 500 pilak para lang sa pagpapamasahe sa akin. Anak, marunong ka talagang humingi ng napakataas na presyo. Sumulyap si Hylan kay Alvin na may naiintrigang ekspresyon, bahagyang nakangiti. Grand Elder, paano kung magpapamasahe muna ako sa iyo? Pagkatapos nito, ikaw mismo ang maghusga sa epekto at bayaran mo ako ayon sa tingin mo ay sulit ito. Walang ginawa si Alvin sa sinabi ni Hylan. Napukaw ang interes ni Hylan nang marinig ang sinabi ni Alvin. Okay, curious ako kung ano ang kaya mo, anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag ay dahil malaki ang ipinagbago ni Alvin nitong nakaraang buwan. Sa loob ng isang buwan, ang pagpasok sa ikatlong antas ng yugto ng body tempering mula sa isang ordinaryong tao ay isang bagay na talagang hindi ka panipaniwala. Bilang grade 9 alchemist, alam na alam niya.
Ang isang normal na tao ay hindi maaaring ganap na mag-transform sa isang ikatlong antas ng body tempering martial artist sa loob lamang ng isang buwan kahit na ang taong iyon ay may walang katapusang supply ng body tempering medicinal pill. Ang kasalukuyang Alvin ay natatakpan ng misteryo. Bukod dito, ang kanyang katawan ay talagang may mga nakatagong sugat na nag-aalala sa kanya sa lahat ng mga taon na ito, kaya gusto niyang subukan ang masahe ni Alvin. Nang makita si Alvin na nakatayo sa likod ni Hylan at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang mga balikat, karamihan sa mga elder ng pamilya Lysander ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Akala nila nananaginip ang anak ni Ninth Elder. Kung ang isang casual na masahe ay maaaring kumita ng 500 pilak, sila ay magre-resign sa pagiging matatanda upang maging masahista. Nang makita ang eksenang ito, ang sulok ng bibig ni Lucas ay kumulat sa isang malamig na ngiti. Hindi paggalang sa hierarchy at paglalaro ng mga trick sa Grand Elder. Hindi lang magagalit si Grand Elder, isa rin itong krimen laban sa pamilya Lysander. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay hindi pinalad. Si Kenji at ang mga nakapaligid na alagad ng pamilyang Lysander sa martial arts practice hall ay hindi narinig ang sinabi sa mataas na plataporma, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nang makita si Alvin na nakatayo sa likod ni Grand Elder at minamasahe siya, halos lumabo ang kanilang mga mata at halos madilim sila. Ano ang ginagawa ni Alvin? Naisip ba niya na ang pagpapamasahe kay Grand Elder ay magbibigay sa kanya ng lakas para talunin si Kenji? FK. Ano ang ginagawa nitong Alvin? Sa halip na makapasok kaagad sa arena pagdating niya, abala siya sa pambobola sa mga matatanda. Sinusubukan ba niyang manalo ng pabor mula sa Grand Elder dahil nag-aalala siyang baka bugbugin siya ni Kenji? Sa tingin ko tama ka. Parang ang tanging posibleng paliwanag. Nagdulot ng galit sa masa ang pagkilos ni Alvin. Grand Elder, habang nagmamasahe ako, mangyaring huwag ay circulate ang iyong origin energy. Sabi ni Alvin kay Hylan. Gamit ang puwersa sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang masasa ang mga balikat ni Hylan. Sa sandaling ito, isang bahagi ng mga alaala ang nag-flash sa kanyang isipan. Ang bahaging ito ng mga alaala ay kabilang sa Rebirth Martial Emperor. Ito ay isang napakamapanlikhang pamamaraan ng pagmamasahe. Ang pamamaraan na ito ay ginawa upang gamutin ang mga side effect na naruroon sa mga katawan ng mga alchemist na mababa ang grado. Ngayon lang niya nakita si Grand Elder sa unang pagkakataon, napansin ni Alvin mula sa maliwanag na itim na bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay na siya ay nagdurusa sa mga side effect. Ang ganitong uri ng side effect ay kadalasang nagpapakita mismo sa mababang uri ng alchemist na kinailangang magsaliksik ng mga paraan ng pagpino ng gamot ng mag-isa. Kadalasan ang mga side effect na ito ay hindi magdudulot ng anumang discomfort, ngunit kapag ang alchemist ay nagpalipat-lipat ng origin energy, magkakaroon ng kaunting sakit sa katawan. Sa mga bihirang pagkakataon, ang sakit na ito ay napakasakit na para bang isang kutsilyo ang pinipihit sa puso ng isang tao at ang buhay ay hindi mas mabuti kaysa mamatay. Nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Rebirth Martial Emperor, bilang isang kakilakilabot na alchemist, ay nagsaliksik sa sining ng pagpino ng gamot hanggang sa karunungan, kaya walang bagay na hindi niya kayang gawin. Biglang bumilis ang paggalaw ng mga kamay ni Alvin na nagmamasa sa mga balikat ni Hylan. Nag-iba ang ekspresyon ni Hylan mula sa pagiging tahimik at nagsimula siyang manginig. Maya-maya pa, nang gigigil ang kanyang mga ngipin na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha na para bang dinaranas niya ang matinding sakit. Ang mga nakatataas sa entablado ng pamilya Lysander ay nakaramdam ng lamig. Gaano kaya kasakit na magkaroon ng ganoong ekspresyon ang mabigat na Grand Elder? Makalipas ang 15 minuto, tumigil si Alvin habang pawis na pawis. Hu! Sa sandaling ito, iniluwa ni Hylan ang isang subo ng mabahong hangin. Matapos dahan-daang imulat ang mga mata, kumikinang sila na parang may hanay ng mga bituin sa loob. Para siyang mas bata ng 10 taon. Ang origin energy ay maayos na umiikot sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng isang kaaya-ayang pakiramdam na hindi kailanman naramdaman.
Noong nakaraan, ang pagpapakalat ng kanyang origin energy ay muling magbubukas sa kanyang mga nakatagong pinsala, ngunit sa sandaling ito ay tila nawala ang mga nakatagong pinsalang iyon. Grand Elder, kailangan mo pang tumanggap ng 2 pang masahe pagkatapos nito para lubusang magamot ang mga nakatagong sugat sa iyong katawan. Ngayon, ano ang nararamdaman mo, Grand Elder? Magkano sa tingin mo ang dapat mong ibigay sa akin bilang bayad? Bahagyang ngumiti si Alvin. Tumawa ng malakas si Hylan, kaagad na naglabas ng isang bungkos ng mga pilak na perang papel. Kumuha ka muna ng 1,000 pilak. Mamaya, sa tuwing magpapamasahe ka, bibigyan kita ng 1,000 patulad ng pagkakataong ito. Anong sabi mo? 12. 1,000 pilak sa bawat pagkakataon. 3 beses ay magiging 3,000 pilak. Bagamat alam ni Alvin na mayaman ang mga alchemist, hindi niya inaasahan na ganito sila kay Oman. Ang Grand Elder ng pamilyang Lysander ay isa lamang grade 9 alchemist, ngunit ang pagbabayad ng 3,000 pilak ay hindi man lang naging dahilan ng kanyang pagpikit ng mata. Si Inay ay isang elder ng pamilyang Lysander, ngunit hindi lang ako hihigit sa 20 pilak na barya bawat buwan. Talagang napakalaki ng pagkakaibang ito. Napabuntong hininga si Rosa sa kanyang puso. Nang makita nilang tumanggap si Alvin ng 1,000 pilak, ang mga nakatataas sa pamilya Lysander ay nataranta. Lalo na si Lucas, na naghihintay na kutsain si Alvin. Naninigas ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Parang panaginip ang eksenang nasa harapan niya. Sandali lang pinamasahe ni Alvin ang Grand Elder at nakatanggap siya ng 1,000 pilak. Grand Elder, pwede rin kitang imasahe? Pinupuri pa nga ako ng asawa ko sa husay ko sa pagmamasahe, bakit hindi kita imasahe sa loob ng 2 oras tapos mabibigyan mo rin ako ng 1,000 pilak? Ang mga mata ng ika-6 na Elder Ping ay kumikinang ng maliwanag. Para siyang nakahanap ng bagong daan patungo sa kayamanan. Mataman siyang nakatitig kay Grand Elder Hylan. Si Hylan ay gumawa ng mahinang hum sound, ganap na hindi pinapansin si Ping. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin. Anak, saan mo natutunan ang isang mahimalang pamamaraan ng pagmamasahe? Pakiramdam ko ay ang mga nakatagong pinsala na naipon ko sa paglipas ng mga taon ay nagsimulang sugpuin. Sa isa pang 2 massage session mamaya, ang sakit ay tiyak na mawawala. Nagtataka na tanong ni Hylan. Grand Elder, natisod ko ang pamamaraan sa isang medikal na libro. Bahagyang ngumiti si Alvin. Malalim na sumulyap si Hylan kay Alvin. Natural na hindi siya maniniwala sa mga kasinungalingan ni Alvin, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Halata sa ugali ni Alvin na ayaw niyang sabihin. Nakatagong mga pinsala. Ang mga matataas na pamilya Lysander ay nabigla. Naalala nila na bago pinamasahe ni Alvin si Grand Elder, binanggit niya ang mga nakatagong pinsala. Nagtataka sila kung paano nalaman ni Alvin na may tinatagong pinsala si Grand Elder. Higit sa lahat, may kakayahan siya sa isang massage technique na makakapagpagaling sa mga nakatagong pinsala ng Grand Elder. Napatingin si Rosa sa kanyang anak. Lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang batang babae sa tabi ni Rosa, gayunpaman, ay tumingin kay Alvin bilang pagsamba. Hindi man lang siya nagulat sa kakayahan ni Alvin. Sa kanyang puso, ang young master ay makapangyarihan sa lahat. 7th Elder, maaari ba akong tumaya sa iyo ngayon? Tumingin si Alvin kay Lucas. Alvin, kung gusto mong magbigay ng pera sa akin, natural na hindi ako tatanggi. Nanliit ang mga mata ni Lucas at gumawa siya ng mahinang hum sound. Mabuti. Tumango si Alvin, pagkatapos ay ipinasa niya ang kalahati ng mga pilak na perang papel sa kanyang kamay kay Patriarch Fredrin Lysander. Patriarch, ito ang taya sa pagitan namin ni 7th Elder. Mangyaring panatilihin itong ligtas at magpatotoo para sa amin. Tinanggap ni Fredrin ang 500 pilak na may komplikadong ekspresyon at tumango. Patriarch, narito ang taya para sa taya sa pagitan namin ni 6th Elder. Sa sandaling ito, kumuha si 5th Elder Thomas ng 500 pilak at ipinasa ito kay Fredrin. Patriarch, narito ang taya para sa akin ni 6th Elder.
Naglabas si Lucas ng 1,000 pilak. Magsimula na tayo. Matapos matanggap ni Fredrin ang mga pilak na perang papel, inilagay niya ang mga ito at pagkatapos ay tumingin kay Alvin. Matapos ibigay ang natitirang 500 pilak sa kanyang ina, tumango si Alvin at naglakad papunta sa martial arts practice hall upang harapin ang naghihintay na si Kenji. Ang mga disipulo ng pamilyang Lysander na nakapalibot sa martial arts practice hall ay matamang nakatingin sa kanila. Ito ay sa wakas ay magsisimula na. Alvin, natagalan ka bago makarating dito. Hindi ka natatakot, di ba? Malamig na tumawa si Kenji. Natatakot? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kenji, mas mabuting ibigay mo ang laban ngayon sa lahat. Kung matatalo ka, malugi ang pamilya mo. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ano ang gusto mong sabihin? Bumagsak ang mukha ni Kenji. Hindi niya alam ang pastahan na naganap sa platform. Malalaman mo pagkatapos ng araw na ito. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay naging mas kitang-kita, ngunit sa mga mata ni Kenji ay tila hindi ito kasiya siya. Ang mukha ni Kenji ay naging malungkot at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay nagsimulang umumbok, na naging sanhi ng kanyang mga damit. Sa isang iglap, tinapakan ni Kenji ang kanyang mga paa sa lupa at mabilis na tumakbo patungo kay Alvin. Ang kanyang bilis ay napakabilis, tulad ng isang cheetah na tumatakbo ng buong bilis. Alvin, babayaran kita ng 10 ulit sa pagkakapilayan ng braso ng aking nakababatang kapatid. Mabilis na sumugod si Kenji sa harap ni Alvin, sumisigaw ng malakas. Bumukas ang kanyang mga kamay, bumuo ng 2 palad, at naisagawa niya ang Master Stage Middle Grade Yellow Rank Martial Skill, Falling Leaf Palm. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas kay Alvin. Nahuhulog na dahon palm. Ang 7th Elder, si Kenji ay nakakamit ang mastery ng Falling Leaf Palm sa ika-4 na antas lamang ng Body Tempering Stage. Ang kanyang likas na talento ay talagang mahusay. Nagtanim ako ng Falling Leaf Palm noong bata pa ako at nakamit ko lang ang mastery noong nasa ika-7 antas ako ng Body Tempering Stage. Sa aspetong ito, mas mababa ako kay Kenji. Ang 7th Elder ay may napakagandang kapalaran. Oo, may napakabuting anak si 7th Elder. Talagang hinahangaan ko siya. Sa entablado, nang marinig niya ang papuri ng iba pang matatanda, mahinang ngumiti si Lucas. Bahagya siyang napahiya. Anong martial skill ang ginagawa ni Alvin? Biglang tumunog ang boses ni Patriarch Fredrin. Agad na nakatuon ang tingin ng lahat kay Alvin. Nakita nila na si Alvin ay tumayo sa kabayo at ang kanyang katawan ay bahagyang nakahilig pasulong. Ang kanyang katawan ay kahawig ng isang malakas, mabigat na busog. Para siyang hindi natitinag na parang bundok. Sa mismong sandaling ito, nang ang Falling Leaf Palm ni Kenji ay bumababa patungo sa kanya na may dumadagandong na tunog, sa wakas ay gumalaw siya. Tahimik bilang isang birhen, kumikilos tulad ng isang baliw na kuneho. Ang pangungusap na ito ay perpektong inilarawan ng kasalukuyang Alvin. Nang kaharap ang Falling Leaf Palm ni Kenji, si Alvin ay hindi natakot. Lumipat siya upang salubungin ang pag-atake. Itinaas ni Hai ang kanyang kanang kamao at ibinaba ito na parang naglulunsad ng cannonball patungo sa hampas ng palad ni Kenji. Pumalakpak. Matapos magtama ang palad at kamao sa isa't isa, bahagyang nanginig ang katawan ni Kenji, ngunit tumayo siya. Si Alvin sa kabilang banda ay napaatras ng ilang hakbang, bahagyang namumula ang kanyang mukha. Alvin. Nang makita si Alvin na pinipilit paatras, si Rosa ay may ekspresyon ng pag-aalala. Kinakabahang naikuyom din ng batang babae sa likod niya ang kanyang mga kamao. Samantalang si Lucas ay may kasiyahang ekspresyon. Sa kanyang opinyon, ang isang pang-4 na antas ng body tempering martial artist na lumalaban sa ikatlong antas ng body tempering na martial artist ay isang panig na labanan ng walang anumang suspense. Ika-5 Elder, salamat sa iyong 500 pilak. Ang ika-6 na Elder na si Ping ay kampante na sinabi kay Thomas. Parang nakapasok na sa kanyang bulsa ang 500 pilak ni 5th Elder. Tulad ng inaasahan sa isang pang-4 na antas ng body tempering martial artist. Mas mababa pa rin ang lakas ko kung lalabanan ko siya.
Sa arena, bumigat ang puso ni Alvin. Siguro. Sinulyapan ng singsing sa kanyang kamay, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti. Ito ang kanyang sikretong sandata. Alvin, hindi ko talaga akalain na makakalusot ka sa ikatlong antas ng yugto ng body tempering. Ngunit kahit na ganoon, imposibleng ikaw ang maging kalaban ko. Ngayon ay maghihiganti ako para sa aking nakababatang kapatid at lampoin ka ng lubusan. Gagawin kitang manatili sa higaan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mabubuhay ka sa iyong buhay sa walang hanggang kamatayan. Sabi ni Kenji sa mapagpalang paraan. Ang ekspresyon ni Alvin ay naging malungkot at malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na si Kenji ay napakawalang awa at malupit. Sa ibang pagkakataon, nang akitin siya ni Xavier, nagpakita siya ng awa sa pamamagitan ng pagpilayan lamang ng isang braso niya. Kung hindi, si Xavier ay magiging kapareho ng alipin ni Gian. Ngayon, kahit na ang lakas ni Kenji ay mas malaki kaysa sa kanya, lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang manalo kung aasa siya sa inscription sa kanyang singsing. Noong una, dahil pareho silang mga alagad ng pamilya ni Lysander, pinaplano lang niyang pilayin ang isang braso niya bilang parusa. Ngunit ngayon ang parusang iyon ay tila masyadong maluwag. Ihiga mo ako sa isang kama at mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay sa sakit at kawalan ng pag-asa. Kenji, dapat mong tandaan ang sinabi mo. Mangyaring huwag magsisi. Tinitigan ni Alvin si Kenji at biglang tumawa. Panghihinayang. Ako, si Kenji, ay hindi kailanman nakakaalam ng pagsisisi. Malamig na tumawa si Kenji at tinapakan ang kanyang mga binti na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang nag-transform sa isang mabangis na tigre habang siya ay lumusong patungo kay Alvin. Ang Master Stage Falling Leaf Palm ay muling humampas kay Alvin. Si Alvin ay umusad ng isang hakbang, pagkatapos ay ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay yumuko at muling yumuko sa hugis ng isang busog. Ang kanyang kanang balikat ay pumitik paatras, dahilan upang manginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay ang kanyang kanang kamao ay dumiretso palabas. Lumabas ang lakas mula sa kanyang buong katawan habang siya ay gumagalaw upang harangin ang falling leaf palm ni Kenji. Kamao ng kanan. Isa sa 5 elemental na kamao ng form at will boxing. Parang kanyan ngunit hindi kanyan. Kapag ginamit na ang suntok na ito, mayroon itong puwersa upang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Palagpak. Nagtama na naman ang kamao at palad. Bahagyang kumirat ang puso ni Alvin. Ang kapangyarihan sa loob ng inscription sa kanyang singsing ay sumambulat, pumasok sa katawan ni Kenji. Kaagad, si Kenji ay parang tinamaan lang ng kidlat. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mukha ay sobrang baluktot, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding takot. Para siyang sinalubong ng isang nakakakilabot na bagay. Bang! Nang magsimulang manginig ang katawan ni Kenji, kumalat ang puwersa sa likod ng falling leaf palm, pagkatapos ay tumama ang cannon fist ni Alvin. Nabali ang buto ng braso ni Kenji sa puwersa. Ang matalim na tunog ng pagkabali ng buto na sinabayan ng matinis na sigaw ni Kenji ay pumasok sa tenga ng lahat ng naruroon. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Nang ang lahat ay nagtataka kung paano si Kenji, na may mataas na kamay, ay tinatapakan na ngayon ni Alvin. Sumulong si Alvin, naabutan si Kenji, na nahuhulog ng paurong. Sinipa niya si Kenji, dahilan para lumipad ito paitaas ng mahigit 3 metro. Sa susunod na sandali, si Alvin, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, ay yumuko ng kanyang mga paa at biglang nag-squat. Si Kenji, na sinipa sa langit, ay may malagim na maputlang mukha at tumutulo sa malamig na pawis. Nang magsimulang bumagsak ang kanyang katawan, lumingon siya at napansin ang mga kilos ni Alvin. Agad niyang naintindihan ang pinaplano ni Alvin. Papa, iligtas mo ako. Naramdaman ni Kenji ang lamig sa kanyang puso, kaya napasigaw siya sa takot. Dahil hindi siya makagalaw ng malaya sa hangin, wala siyang paraan para gamitin ang kanyang pang-4 na antas ng lakas ng body tempering stage.
Ang mga binti ni Alvin ay itinuwid sa isang kisap mata at pagkatapos, tulad ng isang bola ng kanya na pumutok sa langit, lumipad siya patungo sa mabilis na pagbagsak na si Kenji. Hindi. Nang marinig ang sigaw ng kawalan ng pag-asa ng kanyang anak, sa wakas ay nag-react si Lucas. Sumigaw siya ng malakas, umalis siya sa kanyang upuan at lumipad pababa patungo sa arena. Gusto niyang iligtas ang kanyang anak. Nag-aalala si Rosa na hindi patas ang pakikitungo sa kanyang anak, kaya sinundan niya ito at lumipad pababa patungo sa arena. 13. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang sa malamig na liwanag habang siya ay lumilipad pataas. Habang bumababa ang katawan ni Kenji, ang kanyang mga kamao ay walang awang hinampas ang likod ni Kenji ng eksakto sa kanyang gulugod. Kotse. Tuloy-tuloy ang tunog ng nakakatalim ng tainga ng mga buto. Kaagad, si Kenji ay napasabog muli sa langit. Umiling patalikod ang kanyang ulo at biglang huminto ang matinis na sigaw niya, saka siya nawala ng malay. Bang! Ginamit ni Alvin ang counterforce at matatag na bumagsak sa lupa. Itinaas niya ang kanyang kanang braso sa tamang oras upang suluhin ang nahuhulog na katawan ni Kenji. Mukha siyang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Nakahinga ng maluwag, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Alvin na naging isang mainit na ngiti. Sa wakas ay nanalo na siya, at lahat iyon ay salamat sa paralyzation inscription sa kanyang singsing. Ang paralyzation inscription ay ang inscription na inihanda ni Alvin noong isang buwan. Sa sandaling mailabas, ito ay magiging sanhi ng target na makaranas ng isang split second ng paralyzation, na nagiging sanhi ng lahat ng naipon na enerhiya sa katawan upang mawala. Iyon ang dahilan kung bakit natalo si Kenji kay Alvin. Sa buong martial arts practice hall, ang bawat isa sa mga alagad ng pamilya Lysander ay napipi. Lahat sila ay tumagal ng maraming oras upang mabawi ang kanilang mga pakiramdam. Nakita nilang napakahirap paniwalaan ang mga pangyayaring naganap sa kanilang harapan. Nang mapansin ng 7th Elder na lumilipad sa galit, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumislap ng malamig na ngiti. Gumamit ng puwersa gamit ang kanyang kamay, hinagis niya si Kenji patungo kay Lucas. Alvin! Nahuli ni Lucas si Kenji. Nang tumingin siya kay Alvin, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nang dumating si Rosa at tumabi kay Alvin ay binawi niya ang kanyang tingin dahil sa bahagyang takot. Alvin, okay ka lang. Inilabas ni Rosa ang kanyang panyo at pinunasan ang pawis sa noo ni Alvin. Baka sa mukha niya ang bahagyang pag-aalala. Mom, ayos lang ako. Nakaramdam ng init ang puso ni Alvin. Bahagya siyang ngumiti habang umiiling. Magaling siya, ngunit ang ibang tao ay hindi. Grand Elder. Biglang sumigaw si Lucas na puno ng kalungkutan. Hawak-hawak si Kenji sa kanyang mga braso, tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa entablado upang salubungin ang mga matataas na pinuno ng Lysander family na kasalukuyang bumababa. Sa mga nakatataas na ito, ang mukha ni 6th Elder Ping ang pinakapangit habang ang 5th Elder sa kamay ay may ekspresyon ng kasiyahan sa sarili. Sinuri ni Grand Elder Hylan ang mga sugat ni Kenji at unti-unting naging malungkot ang mukha nito. Anak, halos mabali na ang gulugod ni Kenji. Kahit na ang grade 7 gold injury pill ay hindi siya ililigtas. Hindi mo ba naisip na masyado kang walang awa? Sinira mo talaga ang buhay ni Kenji. Marihing sabi ni Hylan habang nakataas ang ulo para tingnan ang papalapit na si Rosa at ang kanyang anak. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alvin. Si Kenji ang kabataan na ang pamilyang Lysander ang may pinakamataas na pag-asa sa mga disipulo ng pamilyang Lysander. Ngunit ngayon siya ay dumating sa isang maagang pagtatapos. Ito ay isang malaking pagkawala sa pamilya Lysander. Ano? Matapos marinig ang sinabi ni Grand Elder Hylan, ang mukha ni Lucas ay lubhang nadistorbo at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Hindi niya akalain na masasaktan ng ganito kalubha ang kanyang anak ni Alvin. Ang gulugod ay halos ganap na nabasag. Kahit isang grade 7 gold injury pill ay hindi nagawang iligtas siya. Gusto kitang patayin. Sumigaw si Lucas, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure habang baliw na lumipad patungo kay Alvin at umaatake ng may galit.
Sa tuktok ng kanyang ulo, 4 na sinaunang mammoth silhouette ang nabuo. Si Rosa, na nagbabantay laban kay Lucas, ay agad na nagkaroon ng 6 na sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng kanyang ulo, na pinilit na bumalik si Lucas sa isang solong palitan. Lucas, kapag sinubukan mong salakayin muli ang anak ko, papatayin kita. Ang kanyang boses ay malamig at walang malasakit. Para itong nanggaling sa hukay ng impyerno. Rosa. Berde ang mukha ni Lucas, ngunit kahit na galit siya, hindi siya nag-alinlangan sa sinabi ni Rosa. Grand Elder, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa aking anak. Sinabi ni Lucas kay Grand Elder Highland sa isang kahabag-habag na boses. May tunog na putong habang nakaluhod siya sa lupa. Nang napilayan ang braso ng kanyang bunsong anak, tila nakakabahala ang kanyang kinabukasan. Sa puso ni Lucas, matagal na niyang inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanyang panganay na anak, si Kenji. Ngunit ngayon, halos madurog na ang buong gulugad ni Kenji at wala ng pag-asang gumaling. Buong buhay niya ay ginugol sa paghiga sa isang kama. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lucas na umitim ang kanyang mga mata. Ang mundo ay tila madilim na walang anumang liwanag. Parang binagsakan siya ng mundo. Lucas, isinasaad ng mga alituntunin ng pamilya kaysa kapag ang mga alagad ng pamilya ay may labanan, bukod sa hindi pinapayagang kitilin ang buhay ng isang tao, walang iba pang mga limitasyon upang ang mga disipulo ay maging todo at lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Kapag ang mga martial artist ay nakikipaglaban, ang pinsala ay hindi maiiwasan. Ngayon ang iyong anak na lalaki ang nakahiga doon, ngunit paano kung ang iyong anak ay mananagot? Si Rosa ay gumawa ng malamig na hum sound na umuungol dahil sa galit. Ika-9 na elder, hindi makatwiran ang pagtatalo mo. Nabali na ng iyong anak na si Alvin ang isa sa mga braso ni Kenji, at tiyak na manalo siya. Ngunit sa halip na magpakita ng awa, ipinagpatuloy niya ang pag-atake at pailay si Kenji. Sa aking palagay, sinadya niya ito, at labag ito sa diwa ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga disipulo ng pamilya Lysander. Ang mga mata ng ika-6 na nakatatandang si Ping ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ika-6 na elder, mali ang sinasabi mo. Matapos mabali ni Alvin ang braso ni Kenji, maaari na siyang umamin ng pagkatalo. Ngunit sa halip, hindi siya umamin ng pagkatalo dahil malamang na iniisip niya na may pagkakataon pa siyang manalo. Inisip niya na may pagkakataon pa siyang talunin si Alvin. Higit pa rito, hindi mo dapat kalimutan na si Alvin ay nasa ikatlong antas pa lamang ng katawan. Ika-4 na antas ng body tempering stage na kalaban, ito ay mapanganib pa rin, at dahil dito kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-atake upang pigilan si Kenji na makakuha ng pagkakataong mag-counterattack, dahil iyon ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng higit pa kaysa sa makukuha niya. Walang pakialam na sinabi ng ika-5 Elder Thomas. Nahaharap sa isang argumento na sinusuportahan ng mga katotohanan, ang mukha ni Ping ay naging malungkot dahil wala siyang paraan upang kontrahin ang argumentong ito. Tama na. Tumigil ka na sa pagtatalo. Sa hapon, magkakaroon ng emergency meeting ng pamilya para pag-usapan ang bagay na iyon. Ang mahalaga ngayon ay maibalik si Kenji sa pahinga. 7th Elder, iuwi mo si Kenji. Sumimangot si Patriarch Fredrin. Oo, Patriarch. Dahan daw ang tumayo si Lucas at hinawakan si Kenji sa kanyang mga braso. Malungkot na ekspresyon ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang nakakagulat na layunin ng pagpatay habang siya ay mabangis na sumulyap kay Alvin bago umalis. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Wala siyang nagawa sa sulyap ni Lucas. Tungkol sa nangyari ngayon, walang guilt sa puso niya. Hindi binanggit ang kanyang nakaraang buhay sa paglalakad sa larangan ng digmaan bilang isang mersenaryo, na naging dahilan upang siya ay nakasanayan na maging malupit at malamig ang dugo. Ngunit ang walang awa na pananalita na ginawa ni Kenji sa kanya, kung ito ang kanyang nakaraang buhay, si Kenji ay patay na ngayon. Sa kanyang palagay, nagpakita na siya ng awa. Ang mga nakatataas na pamilya Lysander ay sunod-sunod na umalis sa martial arts practice hall. Ngunit nang umalis ang mga taong ito, ang kanilang mga tingin kay Alvin ay pag-alit.
Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, si Alvin ay hindi bahagi ng pangunahing pamilyang Lysander dahil ang kanyang apelyido ay hindi Lysander. Sa kabilang banda, si Kenji ay ang henyong martial artist ng pamilya Lysander, isang haligi ng suporta sa hinaharap para sa pamilyang Lysander. Tungkol sa pangyayaring ito, sila ay medyo may kinikilingan laban kay Alvin. Nagkalat din ang mga alagad ng pamilyang Lysander na nakapaligid sa martial arts practice hall. Ang nangyari ngayon ay naging dahilan para makaramdam sila ng gulat at hindi makapagsalita ng sabay. Si Kenji, ang henyo sa martial arts ng kanilang pamilyang Lysander, ang pinakamalakas na pang-apat na antas ng body tempering stage na martial artist sa pamilya Lysander, ay talagang natalo sa ikatlong antas na disipulo ng body tempering stage na may isa pang apelyido. Nahihiya talaga sila. Akala ko noon ay mabigat si Kenji, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay mahina. Si Alvin ay nasa ikatlong antas pa lamang ng yugto ng body tempering at maaari niyang talunin si Kenji. Kapag nakapasok na siya sa antas na siyam na yugto ng body tempering, may sinuman ba sa ilalim ng yugto ng core formation ang magiging katapat niya? Talagang iniisip ko kung ano ang hindi inaasahang pakinabang ni Alvin upang makumplito ang gayong metamorphosis sa isang buwan at humanga ang mundo sa isang napakatalino na gawa. Ang paksa ng pag-uusap sa pagitan ng mga disipulo ng pamilyang Lysander ay mabilis na lumipat patungo kay Alvin. Ang dating hindi kilalang Alvin ay naging mainit na paksa sa loob ng pamilya Lysander sa isang panahon. Habang isa-isang umalis ang mga disipulo ng pamilya Lysander, 4 na tao na lang ang natitira sa napakalaking martial arts practice hall. Alvin, Rosa, Kelly, at 5th Elder Thomas. Mom, anong meron? Biglang napansin ni Alvin na ang kanyang ina ay may pangit na ekspresyon. Anak, bata ka pa talaga at mayabang. Pinimpuhan mo si Kenji. Siyempre kasiya siya para sa iyo, ngunit hindi mo inisip ang kahihinatnan nito. Si Kenji ang kabataang henyo ng pamilya, at dahil dito ang pamilya ay naglagay ng napakalaking pag-asa sa kanya. Sa hapon, ang pagpupulong ng pamilya ay sinasabing isang talakayan tungkol sa pangyayari ngayon, ngunit kung paano mo ako paparusahan, kung bakit mo ako paparusahan. Mag-alala. Umiling si Thomas at bumantong hininga. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay parang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa tigre. Siya ay masyadong walang takot at naglakas loob na gawin ang anumang bagay. Kailangan pa rin ni Grand Elder ang tulong ko. Sa kanyang katayuan sa pamilyang Lysander, hanggat nagsasalita siya para sa akin, lahat ng iba ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Alvin. Kung ganito ang iniisip mo, nagkakamali ka. Palaging pinag-iiba ni Grand Elder ang pampubliko at pribadong mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit lubos siyang ginagalang ng lahat ng miyembro ng pamilyang Lysander. Hindi sapat ang pagkakakilanlan ng isang grade 9 alchemist para igalang siya ng lahat ng buong puso. Umiling si Thomas. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang sikretong sandata ay madaling mawala ng silbi. Pag-uwi nila, bagamat mukhang mas maganda ang ekspresyon ni Rosa, may mga palatandaan pa rin ng pag-aalala. Tahimik lang ang dalaga, walang lakas ng loob na magsalita dahil natatakot siyang magalit ito kay Rosa. Mom, don't worry. I have a method to solve this problem. Walang mangyayari sa akin. Si Alvin, na nagmumuni-muni sa buong paglalakbay pauwi, sa wakas ay tumawa. Anong paraan ang mayroon ka? Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Rosa. Nay, ang inaalala mo ay ang mga matatanda ng pamilyang Lysander ay magiging kampi kay Kenji at parurusahan ako, tama ba? Maaari kang maging mahinahon. Mayroon akong paraan upang maging bias sila sa akin. Ang ngiti ni Alvin ay misteryoso at puno ng kumpiyansa. Anong paraan? Curious na tanong ni Rosa. Napasulyap ang dalaga sa gilid na puno ng pag-asa. Let me go get some things ready. Sasabihin ko sa inyong dalawa kapag tanghali na tayo. Bumalik si Alvin sa kanyang silid nang matapos siyang magsalita. Pagkaalis niya, nagkatinginan ang dalawang babae with helpless expressions. Kelly,
Alam mo ba kung anong paraan ang sinasabi ni Alvin? Tanong ni Rosa sa dalaga. Hindi rin alam ni Kelly. Bahagyang umiling ang dalaga. Yung mabahong brat, lalo lang siyang nagiging misteryoso lately. Bahagyang dumilat ang mga mata ni Rosa, pagkatapos ay tumawa siya ng walang magawa. Pagkatapos kumain ng tanghalian, kumuha si Alvin ng 100 pilak na perang papel at 30 pilak na barya mula sa kanyang ina bago ilabas ang batang babae ng mag-isa, iniwan ang ari-arian ng pamilya Lysander. Ang mga disipulo ng pamilyang Lysander na nakakita sa eksenang ito ay walang imak. Hindi ba niya alam kung ano ang kalagayan niya? Nasa mood pa rin siyang mag-shopping. Hindi siya naghahanda na tumakas dahil nag-aalala siya na parusahan siya ng pamilya pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya, tama ba? Nagbibiro ka ba? Siya ang anak ng ika-9 na elder. Tulad ng kung paano tumakbo ang isang monghe ngunit hindi magawa ng templo, kahit na gusto niyang tumakbo, wala siyang mapupuntahan. Bagay talaga siya. Pagkatapos ng family meeting ngayon, kung walang nangyari sa kanya, tiyak na gagawin ko siyang idolo at hihilingin sa kanya na maging boss ko. 14. Kelly, anong uri ng espada ang gusto mo? Tinanong ni Alvin ang batang babae sa tabi niya habang naglalakad sila palabas ng estate ng pamilya Lysander. Ang paglabas sa oras na ito ay pangunahin upang bilhin ang batang babae ng isang tebak. Nililinang niya ang Frost God Sword Technique, isang paraan ng paglilinang ng espada. Kahit na ang Frost God Sword Technique ay kailangang linangin hanggang sa core formation stage bago magkaroon ng katugmang sword art, gusto ni Alvin na payagan ang batang babae na makipag-ugnayan at maging pamilyar sa mga espada sa lalong madaling panahon. Ang tebak ay ang ninuno ng mga sandata. Ang isang kwalipikadong cultivator ng espada ay maipapakita lamang ang buong lakas ng espada kapag naiintindihan nila ang espada. Hindi sigurado si Kelly. Sa tingin ko mas maganda kung si Young Master ang pipili para sa akin. Bahagyang umiling ang dalaga. Tumango si Alvin. Sa ilalim ng maraming titig na puno ng paghanga o paninibugho sa palengke ng pamilya Lysander, pumasok si Alvin sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander habang hawak ang malambot at magandang maliit na kamay ng batang babae. Young Master Alvin. Pagkapasok nila sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander, isang kabataan ang lumapit at binati sila ng magalang na tono. Kilala mo ako? Bahagyang nagulat si Alvin. Young Master Alvin, miyembro ako ng pamilya ng sangay ng pamilya Lysander. Kumuha ako ng kalahating araw na bakasyon ngayon para makita ko ang labanan sa pagitan mo at ni Kenji. Napakabigat ng Young Master na si Alvin na kahit si Kenji ay walang kapantay sa iyo. Bahagyang ngumiti ang binata. Swerte lang ako. Umiling si Alvin at ngumiti. Gusto kong bumili ng magandang espada. May mga rekomendasyon ka ba? Sinabi ni Alvin ang kanyang layunin. Young Master Alvin, para ba sa sarili mong gamit? Nakangiting tanong ng binata. Hindi, para ito sa aking Kelly. Umiling si Alvin. Nang marinig si Alvin na nagsasabi na siya ay kanya, tumaas ang kilay ng dahon ng willow ng batang babae, kumurap ang kanyang malinaw na mga mata, at ang kanyang magandang mukha ay naging pula. She was glittering and translucent at parang madali siyang mabali sa isang pitik ng daliri. Young Master Alvin, sa ganitong paraan pakiusap. Sinulyapan lamang ng binata ang dalaga bago iniwas ang tingin. Natatakot siya na baka magalit ito sa katabi niyang kabataan kapag tumingin pa siya. Kasunod nito, dinala niya ang mag-asawa sa rack ng armas sa gilid. Iba't ibang uri ng espada ang inilapag sa rack ng armas. Si Alvin, na sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ay sumulyap lamang sa mga espada ng isang beses bago nagawang ibahin ang kalidad ng mga espada. Sa wakas, bumaba ang kanyang tingin sa isang espada na gawa sa isang material na kulay violet. Ito ay isang maliit at katanji tanging maikling espada, at ang dahilan kung bakit siya nahilig sa espada ay hindi dahil sa napakagandang panlabas nito kundi sa material na gawa nito. Violet Meteoric Iron. Kapag ang violet meteoric iron ay napino ng isang craftsman ng armas, maaari itong maging isang bihirang crafting material na kilala bilang violet meteorite.
50 gramo lamang ng violet meteorite ay nagkakahalaga ng maraming pera, at ang maikling espada na ito ay madaling mapino sa 350 hanggang 400 gramo ng violet meteorite. Bahagyang tumaas ang tibok ng puso ni Alvin. Young Master Alvin, ang espadang ito ay gawa sa violet ore, na lubhang matibay, mas mababa lamang sa isang fine steel sword. Nagpakilala ang kabataan. Bahagyang mas mababa sa isang fine steel sword. Lihim na tumawa si Alvin. Hindi niya akalain na ang violet meteoric iron ay mapagkakamala na violet ore sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander. Ang panlabas na anyo ng violet meteoric iron ay talagang katulad ng violet ore, ngunit ang halaga ng dalawa ay magkaiba tulad ng langit at lupa. Higit pa rito, kung ang origin energy ay may circulate sa pamamagitan ng violet meteoric iron short sword, hindi ito makakaranas ng anumang pinsala kahit nahatiin ang daan-daang fine steel sword sa kalahati. Ito ay tunay na isang nakatagong hiyas. Ang violet meteorite na pino mula sa violet meteoric iron ay talagang isang bagay na malalaman at matutukoy ng isang marunong na manggagawa ng armas. Ngunit ang violet meteoric iron sa kabilang banda ay mahirap tukuyin kahit para sa graded weapons craftsman, pabayaan ang mga panday ng tindahan ng armas ng pamilya Lysander. Magkano ang espadang ito? Pinigilan ni Alvin ang pagkabalisa sa kanyang puso, at mahinahong sinabi. 200 pilak. Sinabi ng kabataan, habang idinagdag. Young Master Alvin, dahil hindi ka tagalabas, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bukod sa panlabas na anyo nito, ang espadang ito ay lubos na mababa kaysa sa fine steel sword. Ang fine steel sword ay eksaktong 3 talampakan ang haba na talim na maaaring maghiwa ng bakal na parang putik, at doble pa nga ang haba ng espadang ito ngunit 100 at pilak lamang. Kelly, gusto mo ba? Sa halip ay tinanong ni Alvin ang batang babae sa tabi niya. Young Master, masyadong mahal. Matagal nang naaakit ang tingin ng dalaga sa napakagandang hitsura ng violet na maikling espada, ngunit nabigla siya nang marinig ang presyo nito. Lihim na tumawa si Alvin sa kanyang puso. Kung alam ng batang babae na ito kung gaano kahalaga ang violet meteorite na maaaring mapino mula sa violet meteoric iron sword na ito, iniisip niya kung ano ang iisipin niya noon. Kukunin ko ang maikling espada na ito, ngunit 100 pilak lang ang aking dinala. Bakit hindi mo dalhin ang fine steel sword at hanapin mo ako pagbalik mo sa ari-arian ng pamilya Lysander? Sa oras na iyon babayaran ko sa iyo ang natitirang 280 pilak. Ano sa palagay mo? Tumingin si Alvin sa kabataan. Walang problema. Nagmamadaling tumango ang binata. Si Alvin ay anak ng ika-9 na elder ng pamilyang Lysander, kaya hindi natakot ang kabataan na babalikan ni Alvin ang kanyang salita. Kelly, ito ang iyong unang espada, kaya dapat mong alagaan ito ng husto. Bilang isang tagapagsaka ng espada, ang pinakamahalagang bagay ay mahalin mo ang iyong espada tulad ng iyong buhay. Kung tungkol sa mga maling kasabihan tulad ng kapag ang espada ay naroroon, ang nagtatanim ng espada ay buhay, dapat mong baliwalain ang mga bagay na iyon. Matapos matanggap ang violet na maikling espada mula sa kabataan, si Alvin ay casual na ipinasa ito sa dalaga. Okay, young master. Tinanggap ng batang babae ang maikling espada mula kay Alvin at magiliw na hinangaan ito. Puno ng kaligayahan ang maganda niyang mukha. Pagkatapos umalis sa tindahan ng armas ng pamilya Lysander, dinala ni Alvin ang dalaga sa palengke. Bumili siya ng ilang maliliit na accessories para sa dalaga bago tuluyang bumalik sa estate ng pamilya Lysander. Pagdating nila sa pasukan ng ari-arian ng pamilya Lysander, huminto saglit si Alvin at napatingin sa isang sulok sa likod niya. Sa di kalayuan ay isang tusong figure na tumakas ng sumulyap si Alvin sa kanyang direksyon. Young master, anong problema? Tanong ng dalaga. Wala lang. Tere, pasok na tayo. Umiling si Alvin. Matagal na niyang napansin ang taong iyon. Sinusundan siya ng taong iyon mula sa palengke ng pamilya hanggang dito. Habang hawak ang mga kamay ng batang babae at naglalakad papunta sa estate ng pamilyang Lysander, si Alvin ay may malabong ngiti sa kanyang mukha.
Sa sandaling ito, ang kanyang ina ay dapat na dumalo sa pulong ng pamilya. Sa isang maluwang na bulwagan sa estate ng pamilya Lysander. Mula sa patriarch na si Fredrin hanggang sa grand elder na si Hylan, lahat ng elder ng pamilya Lysander ay natipon dito. Maging ang ikapitong elder, na ang anak na lalaki ay napilayan kamakailan, ay naruroon. Ang mabangis na tingin ni Lucas ay lumayo sa isang magandang dalaga. Siya ang ikasyam na elder, si Rosa. Mga kapwa elder, ang dahilan kung bakit ko tinipon ang lahat para sa emergency na pagpupulong ngayon ay para talakayin ang usapin ng pagiging baldado ni Kenji ni Alvin. Tungkol sa bagay na ito, mayroon ba sa inyo ang may anumang opinyon na nais ninyong ibahagi? Direktang tanong ni Patriarch Fredrin. Ang lahat ng mga tingin ng matatanda ay agad na dumapo kay Grand Elder Hylan. Kung walang sinabi ang Grand Elder, hindi sila mangangahas na lampasan ang kanilang awtoridad. Sa aking palagay, dapat nating parusahan ang batang iyon na si Alvin. Palibhasa'y napakawalang awa sa murang edad. Kung hindi siya gagabayan, sino ang nakakaalam kung anong kapahamakan ang maaaring idulot niya? Sabi ni Hylan. Talagang patas at makatarungan si Grand Elder. Ang ika-6 na elder na si Ping ay nagmamadaling nambobola kay Grand Elder, hindi nakakalimutang kampante na sumulyap kay 5th Elder Thomas. Ngayon, si Alvin ay hindi nagpakita ng awa pagkatapos na baliin ang braso ni Kenji, ngunit sa halip ay lumayo pa at tuluyang nabasag ang gulugod ni Kenji, na naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkabaldado. Si Kenji ay ang henyong martial artist na binibigyang diin ng aming buong pamilyang Lysander na bumuo. Sa pamamagitan ng pagpilayan sa kanya, si Alvin ay nagdulot ng malaking pagkawala sa kanya ng pamilya ni Lysander. Nararamdaman kong dapat namin siyang parusahan ang pamilyang Lysander. Dagdag pa ni Ping. 6th Elder, nasabi ko na ito kanina, ngunit si Alvin ay nasa level 3 body tempering stage pa lang samantalang si Kenji ay nasa level 4 na body tempering stage. Ang katotohanang hindi umamin si Kenji na natalo kahit nabali ang isang braso ay nagdulot ng malaking banta kay Alvin. Dahil dito, pakiramdam ko ay hindi mali ang ginawa ni Alvin at hindi sumasalungat sa mga tuntunin ng pamilya. Sinabi ng ika-5 Elder Thomas sa mahinang boses, na nakipagtalo sa pabor ni Alvin. Ika-5 Elder, ayon sa iyo, hindi ba't sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga disipulo, hanggat hindi sila nagpapatayan, dapat silang payagang Year-Okon at Lumpoin ang kanilang mga kalaban. Sabi ng ika-7 Elder Lucas na may malungkot na ekspresyon. Kapag nabasag ang backbone ng isang martial artist, ibig sabihin, forever na siyang lumpo na walang kinabukasan. Nang inaasahan ng lahat na may sasabihin ang ina ni Alvin, ang kanyang mukha ay tahimik. Para siyang outsider. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Thomas. Akala niya ay sumuko na ang ika-9 na elder sa pakikipagtalo sa ngalan ng kanyang anak. Mga kapwa matatanda, mayroon pa ba kayong maidaragdag? Tanong ni Fredrin sa mga matatanda. Pakiramdam ko ay tama si 7th Elder. Si Alvin ay masyadong walang awa at malupit, at sinira pa niya ang isang magiging haligi ng pamilya. Dapat siyang parusahan. Nagpakita ng suporta ang ilang matatanda sa argumento ni 7th Elder. Wala silang anumang relasyon kay Rosa o Lucas at nagsasalita sila mula sa isang neutral na posisyon. Siyempre, imposibleng sabihing wala silang anumang makasariling motibo. Sa kanilang opinyon, kahit na si Alvin ay may mas higit na likas na talento, kahit na ang kanyang talento ay mas mahusay kaysa kay Kenji, siya ay isang disipulo lamang na may ibang apelyido. Hindi siya totoong miyembro ng pamilya ni Lysander. Napakaganda. Ngayon, bumoto tayo. Habang sinasabi ito ni Patriarch Fredrin, ang 5th Elder ay bumantong hininga at umiling. Ang kasalukuyang mga pangyayari ay hindi pabor kay Alvin. Patriarch. Walang inaasahan na sa sandaling ito, ang dating tahimik na si Rosa ay makakaabala kay Fredrin. Agad na bumaba ang tingin ng lahat sa kanya. Ika-9 na Elder, may sasabihin ka. Sumimangot si Fredrin na may bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon. Sigurado ako na napansin ni Patriarch at ng lahat ng kasamang elder dito ang mga pagbabagong naranasan ng anak ko nitong nakaraang buwan.
Marami pang ang matatanda ang nag-iisip na ang anak ko ay nakatanggap ng hindi inaasahang pakinabang, at totoo nga. Walang pakialam na sabi ni Rosa. Nang marinig ang sinabi ni Rosa, maging si 6th Elder Ping at 7th Elder Lucas ay tumahimik. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.